Welcome to New Zealand, kung saan marami pa ang tupa at baka kaysa sa mga tao. Isa sa pinakamaganda, pinaka-safe at pinakamasayang bansa sa buong mundo. Marami na ring Pinoy ang nakatira at nagtatrabaho dito. At kung sahod ang pag-uusapan, ang masasabi ng ating kababayang si McCoy Farmer na nagtatrabaho doon ay malaki ang sahod dito, guys. Magandang bansa. Ang minimum na sweldo daw ng isang dairy farmer ay nasa 115,000 pesos sa isang buwan. At kung mataas na daw ang iyong work experience, ay maaari kang kumita ng 150,000 pesos sa isang buwan. Ang New Zealand ay nasa ibabang bahagi ng mundo at medyo naka-isolate ito. Pero pagdating sa yaman, aba, hindi ito pahuhuli. Noong 2023, nakuha nito ang 24th spot sa pinakamayamang bansa sa mundo base sa GDP per capita. Mayaman sila dahil sa gatas. Itinuturing nila itong white gold. Bilyon-bilyong litro ng gatas ang napuproduce nila kada taon. Kaya naman bilyon-bilyon din ang kinikita nila dito. Ano nga ba ang sekreto ng New Zealand? Bakit binansagan silang Saudi Arabia of milk? Ang New Zealand ay matatagpuan malapit sa Australia. Meron itong total land area na 264,537 square kilometers. As of 2023, ang kanilang populasyon ay nasa 5.1 million. Mga Maori ang unang nakadiscover sa New Zealand around 1200 to 1300 AD. Taong 1769 naman nung dumating ang British explorer na si Captain James Cook at dito na pinangalanan ang bansa ng New Zealand. Noong 1840, naging colony ng British Empire ang bansa at taong 1947 nang nakamit nila ang kalayaan mula sa Britanya. At ngayon, isa na nga ang New Zealand sa mga namamayagpag na bansa pagdating sa yaman. At isa sa mga nagpayaman sa kanila ay ang gatas. Alam mo ba, mas marami pa ang baka sa New Zealand kaysa sa tao. As of June 30, 2023, meron silang 5.8 million na mga dairy cows. Kaya naman di na nakakapagtaka na pangwalo sila sa bansang may pinakamaraming napuproduce na gatas. Nasa 21 billion liters ng gatas ang napuproduce nila kada taon. 95% dito ay ini-export nila sa mahigit 130 countries. Nag-export din sila ng mga dairy products o mga produktong gawa sa gatas. Nag-export naman sila ng ibang produkto gaya ng karne, prutas, gulay at wine. Ngunit ang dairy products talaga ang may pinakamalaking ambag sa kanilang ekonomiya. Sa katunayan, noong 2021 ay nangunguna sila sa mga bansang top exporter ng dairy products. Umabot sa $18.6 billion o nasa 633 billion pesos ang naging contribution ng dairy industry sa ekonomiya ng New Zealand noong 2021. Dahil sa dami ng gatas na ini-export ng New Zealand ay binansagan itong Saudi Arabia of milk. Ang Saudi Arabia kasi ang pinakamalaking exporter ng langis sa buong mundo. Kumbaga, ang New Zealand ay parang Saudi Arabia. Yun nga lang, instead ng oil ay gatas ang kanilang ini-export. Pero bakit nga ba tinatangkilik ng maraming bansa ang gatas ng New Zealand? Ayon sa DCANZ o Dairy Companies Association of New Zealand, nasa natural na klima, lupa at saganang tubig ang sikreto. Buong taon kasi ay may access ang mga baka sa masusustansyang damo at dahil malayo sila sa ibang mga bansa ay hindi sila nalalalinan ng mga peste at sakit ng hayop. Dahil dito ay maraming job opportunities din ang naibibigay ng New Zealand. Magkano naman kaya ang sahod ng mga OFW sa New Zealand? Ayon sa OFW vlogger na si McCoy Farmer, ang minimum na sweldo ng isang dairy farmer sa New Zealand ay umaabot ng 3,400 New Zealand dollars sa isang buwan o nasa 115,000 pesos sa ating pera. Ayon naman sa isa nating kababayang si Lyndon San, ang sweldo ng isang karpentero doon ay 27.76 New Zealand dollars bawat oras. So kung ating i-compute, for example, kung magtatrabaho ka ng 8 hours bawat araw sa loob ng 5 days, sa isang buwan ay maaari kang kumita ng
4,441.6 New Zealand dollars o nasa 151,000 pesos. Ayon sa isa pang OFW vlogger na si Janine Tabuada, napakamahal ng pabahay sa New Zealand at dagdag pa ang mga gastusin sa pagkain at ibang mga bills. Ngunit ganun pa man, di hamak na mas malaki pa rin naman daw ang kinikita at naiipon nila kumpara kung sa Pilipinas sila magtatrabaho. Pero alam nyo ba mga ka-awesome, sa kabila ng magandang nabibigay ng milyon-milyong baka sa ekonomiya ng New Zealand, meron naman itong masamang epekto sa kanilang kapaligiran at sa buong mundo. Napag-alaman na kalahati sa total greenhouse gas na nanggagaling sa New Zealand ay nagmumula sa mga dighay, ihi at dumi ng mga baka. Ang greenhouse gases ay siyang nagpapalala sa problema natin sa global warming at climate change. Ang mga ihi ng baka ay nasisipsip ng lupa at naisasalin sa mga tubig. Kaya naman 60% ng kanilang tubig ay merong mataas na level ng nitrate. Peligroso ito dahil nalilink ang nitrate sa mga health issues gaya ng bowel cancer, premature birth at hirap na paghinga ng mga sanggol. Para labanan ito, bukod sa free water testing ay nagsusulong din ang gobyerno ng burp tax o buwis base sa greenhouse gas na nilalabas ng mga alagang hayop. Kung nagustuhan nyo ang content natin today, paki-comment ng yes. This is your Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!